Pa-share naman mga Lodi. At heto na po ang 5 naunang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. Heto na ang una na si Lodi Anisa Deco, Lodi J. Zumo Jr., Lodi JCM Pete, Lodi Larry June Papalero, Lodi Juanito Jr. Velo Chase, Lodi at Palcoca, Lodi Nolanil Delian, Lodi Riza Pacheco, Lodi Dimark Bojan, Lodi Daniel Amahan. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-76 na kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang mga bahay sa bayan na nakahanay sa magkabilang gilid ng kalsada, ang mga bubong ay magkakadikit at tila bumubuo ng isang mahabang linya sa ilalim ng mapayapang kalangitan. At makikita rin ang ilang tao na abala sa pagkokonstruksyon. Ang mga kahoy ay makikita sa sahig. Mula sa di kalayuan, makikita ang ating bida na tahimik na nakatayo habang nakatingin sa konstruksyon. Seryoso ang kanyang mukha habang nakatayo siya roon, ang kanyang mga kamay ay nakakrus sa harap ng kanyang katawan. Napatingin naman ang ating bida sa gilid nang may marinig siyang nagsalita mula sa malapit. Bahagya siyang napalingon, ang kanyang seryosong mukha ay nanatiling kalmado habang nakikinig sa nagsalita na narinig ko na ang pinuno ng Miriam Alliance ay magbibigay ng talumpati rito. Sumagot ang ating bida sa kanya nang may bahagyang ngiti sa mukha, na hindi ba dapat ama ang itawag mo sa kanya sa halip na pinuno? Tumugon sa kanya si Lindgren na kailangan ko kasing ihiwalay ang usaping pampubliko sa pribadong bagay. Tumingin sa ating bida na sinabi pa niya na mukhang nasa maganda kang mood. Napapikit naman ang ating bida na sinabi na maganda talaga ang may pera. Dagdag pa niya habang naalala niya ito na nagpapasalamat talaga ako sa 20,000 taels na ibinigay mo sa akin noong nakaraan. Hiningi ko yun, pero sa totoo lang ay hindi ko inasahan na ibibigay mo yun ng ganoon kaluwag. Napasulyap ng tingin ng ating bida na nakangiting sinabi pa niya na para bang nakikita ko siyang Master Ma sa isang bagong liwanag. Ngumisi ito at sinabi ng nakapikit na salamat sa pag-unawa sa nararamdaman ko. Muling sinabi sa kanya ng ating bida na maaari ba akong magtanong? Tumugon sa kanya si Lindgren na sige lang. Habang naalala niya ito na sinabi niya ng seryoso na ano ba talaga ang nasa loob ng silid na yon. Nakangiti ito sa kanya na sinabi na tila curious na curious ka. Itinaas niya ang kanyang kamay at nakangiting sinabi niya na, "Siyempre naman, para bang biglang tumigil ako, kahit ikaw naman ang naggabay sa akin." At makikita ang mukha ni Lindgren na nakababa ang tingin, puno ng lungkot at pag-aalinlangan. Ang mga mata niya ay tila nagbubuhat ng mabigat na damdamin, habang ang mga labi ay bahagyang nakakiling pababa. Napasabi naman ng ating bida sa kanya na pero sino ba ang taong yun na hindi nagpapasok sa akin sa silid noong oras na yun? Nakapikit na sumagot sa kanya si Lindgren na bakit mo na itatanong? Habang nakatingin siya dito sinabi niya sa isip na sa hitsura ng pagkailang niya. Tila may nataman akong sensitibong paksa. Makikita silang nakatalikod na sinabi niya kay Lindgren na iniisip ko lang kung siya ba ang pinuno o isa lang siyang tauhan. Sumagot sa kanya si Lindgren na tauhan ko siya. Nakapikit na napahinga ang ating bida na sinabi niya na isang tauhan ang humaharang sa kanyang amo. Tila gusto mo talaga ang mga taong mayayabang. Napatingin naman sa kanya si Lindgren ng tahimik sa kanya. Tumalikod ito sa kanya habang sinasabi ng ating bida na mabuti pa. Dahil mukhang mahirap sagutin at makita ang nasa loob. Titigil na ako rito, marami naman ng panuorin dito ngayon. Itinaas niya ang kanyang kamay habang naglalakad na sinabi na magkita na lang tayo sa susunod, Young Master Ma. Muling tahimik na patingin sa kanya si Lindgren. Napangiti naman ang ating bida habang sinasabi sa isip na kung iniisip mo na makokontrol mo ang mga tao gamit lang ang karunungang pangmundo, nagkakamali ka ng malaki. Dagdag pa niya habang makikita sila na kung ikaw ay isang makamandag na ulupong, marami naman akong mga madadaya at palihim na ahas bilang mga kalaban. Lumipat ang eksena sa lalaking iyon, nakitang-kita ang galit sa bawat kilos habang malakas na sumusuntok sa pader. Bawat hampas ay puno ng tensyon at puot, at sa bawat suntok, makikita ang mga lason sa kanyang kamay na dahan-daang dumadaloy, parang nagbubukas ng kakaibang panganib sa paligid. Makikita ang malakas na impact ng kanyang suntok sa pader. Ang pader ay tila nanginginig sa bawat hampas, at ang bawat galaw ng kanyang katawan ay nagpapakita ng labis na sakit dahil sa lason. Ang buong katawan nito ay napuno ng lason na dahan-daang dumadaloy sa bawat ugat at kalamnan, habang ang paghinga niya ay malalim at mabigat.
Makikita ang mukha nito na puno ng lason, habang ang laway ay dahan-daang nagtutulo mula sa mga labi, patunay ng matinding epekto ng lason sa katawan. Ang mga mata niya ay nanlilisik, puno ng galit at sakit. At sa paligid ng mga mata at leeg, malinaw na naglalabasan ang mga ugat, kumikilos at pumipintig sa bawat hininga at galaw. At makikita ang pintuan sa likod ng lalaki, pilit na nagpapakatatag, nakatayo habang ang loob ng silid ay puno ng tensyon at mabigat na paghinga. Mula sa likod ng pintuan ay may narinig na boses na nagsasalita, tila nagmamasid sa nangyayari sa loob. Malakas pa rin ito, sabi ng tinig mula sa labas. May bahid ng paghanga at pag-asa sa tono nito, na para bang sinusukat ang kalagayan ng lalaking nasa loob. Dagdag pa ni Tanda mula sa labas ng pintuan, bahagyang tumango habang nakikinig sa mabibigat na hininga ng lalaki, maganda ang kutob ko rito ngayon. Sandali siyang tumahimik bago muling magsalita, tila may kinakalkulang oras sa kanyang isip. Kung makakatagal lang siya hanggang sa maubos ang insenso. Tagumpay na yon. Sa katahimikan ng pasilyo, ang usok ng insenso ay marahang umaakyat sa hangin, nagsisilbing tahimik na sukatan ng oras habang nagpapatuloy ang mabigat na pagsubok sa loob ng silid. Napakagat naman si Lindgren sa kuko ng kanyang daliri, ang kanyang mga kilay ay mahigpit na nagkasalubong habang nakatingin sa harap na tila may mabigat na iniisip. Makikita sa kanyang mukha ang pag-aalala at tensyon, at sa mahinang tinig ay nasabi niya, pero hindi pa ito tapos. Nabahala naman si Tanda mula sa labas nang marinig niya ang lalaki sa loob na malakas na sumisigaw sa sakit. Bigla siyang napatuwid sa kinatatayuan, ang kanyang mukha ay napuno ng pag-aalala. Habang nakatitig sa pintuan ng silid, nakakunot ang mukha ni Tanda habang nakatayo sa harap ng pintuan, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at tensyon. Sigaw niya, "Hindi, magtiis ka." Makikita ang lalaki mula sa loob ng silid, ang buong katawan niya ay nababalot ng dumadaloy na lason. Ang kanyang katawan ay nakakurba sa matinding kirot, halos hindi na maituwid habang mahigpit na nakahawak ang dalawang kamay sa kanyang mukha. Mula sa labas ng pintuan ay narinig ang boses ni Tanda. Malakas ngunit puno ng paghimok. "Kaunti na lang. Kumapit ka pa ng bahagya." Muli na naman niyang isinuntok ang kanyang kamao sa pader dahil sa matinding sakit na gumugulo sa kanyang buong katawan. Umalingaw-ngaw ang malakas na tunog ng tama. Mula sa labas ng silid ay narinig muli ang sigaw ni Tanda, malakas at puno ng paghihikayat. "Kaya mo yan. Magtiis ka, lintik ka." Sigaw niya, tila pinipilit palakasin ang loob ng lalaking nasa loob. At ilang sandali pa, makikita ang lalaki sa loob ng silid na tila nawala ng malay. Ang kanyang katawan ay dahan-daang bumigay, ang mga tuhod ay nanghina hanggang sa siya'y halos bumagsak sa sahig. May hindi makapaniwalang mukha si Tanda habang nakasilip sa sabutas ng pintuan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang noo niya ay nakakunot habang pinagmamasdan ang loob ng silid. Sa hangin ay makikita ang dugo na isinuka ng lalaki. At nang tuluyang tumahimik ang loob ng silid, kasabay ding napatahimik si Tanda at si Lindgren. Walang sino man ang nagsalita sa sandaling iyon. Ang mabigat na katahimikan ay tila bumalat sa paligid, habang ang kanilang mga mata ay nakatuon sa pintuan ng silid. Tahimik si Tanda habang nakatayo sa harap ng pintuan, ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Hawak niya ang insenso sa kanyang kamay, at nang tingnan niya ito ay napansin niyang kalahati pa lamang ang nauubos. Ang usok nito ay patuloy na marahang umaakyat sa hangin, dahan-daang umiikot sa paligid ng katahimikan ng pasilyo. At pagkatapos, tahimik, na tumingin si Tanda kay Lindgren. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng halo ng pag-aalala, pagkabigla, at kaunting pagdududa. Makikita ang mukha ni Lindgren, nakangiwi ang labi at halatang puno ng galit. Ang kanyang mga mata ay kumikislap, matalim at tila nagbabantay sa bawat kilos sa paligid, habang ang noo niya ay bahagyang nakakunot, nagpapahiwatig ng tensyon at inis. Sinabi naman sa kanya ni Tanda na may nanginginig na boses na gayunpaman. Nagawa niyang makatagal ng mas matagal ngayong araw. Muli na namang napatingin si Tanda sa pintuan, tahimik at nakapikit saglit habang unti-unting nilulunok ang kanyang damdamin. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso at puno ng pag-iisip, ang mga mata niya ay nakatuon sa pintuan, na tila nag-aabang sa anumang galaw o senyales mula sa loob ng silid. At pagkatapos, makikita ang lalaking tagabantay na tahimik na nakatingin.
May seryosong tingin si Ma Lindgren habang nakatingin ng diretso sa harap, ang mga mata niya ay matalim at puno ng determinasyon. Sa kanyang tono, malinaw ang utos na buksan niyo ang pinto. Sumagot sa kanya ang tagabantay na pakiusap, huwag po kayong maging ganyan. Sinigawan siya ni Ma Lindgren na sinabi ng buksan mo ito. Nakatingin sa kanya ang tagabantay na humihingi po ako ng paumanhin, pero hindi maaari. Hindi ba't nagkasundo tayo na hindi ito puwersahang bubuksan kung hindi ito bubuksan mula sa loob? Nagagalit na sinigaw sa kanya ni Ma Lindgren na tumabi ka. Sumagot sa kanya ang tagabantay na kung itutuloy niyo ito, mapipilitan akong mag-ulat sa mga nakatataas sa akin. Muling sinigaw sa kanya ni Ma Lindgren na nakatataas. Ano ba ako, kung ganoon? Tauhan mo ba ako? Ha? Bigla naman, may narinig silang tunog mula sa loob ng pintuan na agad na napatingin dito ang tagabantay. Tahimik ito, nakatayo sa harap ng pintuan, at makikita ang pawis sa kanyang pisngi na dahan-daang dumadaloy habang nakatingin sa pintuan. May seryosong tingin naman si Ma Lindgren, ang mga mata niya ay matalim ngunit halatang may bahagyang pagtataka, at sinabi niya, may naiinis na mukha at mariing tinig, na sino ang nasa loob ng silid na iyon. Tahimik lang ang tagabantay, bahagyang napatungo ang ulo at nakapikit, hindi nagsalita. Makikita naman ang mga ngipin ni Lindgren na bahagyang nakalantad, halatang nangangalit sa galit. At pagkatapos, sinigaw nito na mga lintik kayo. Kung hindi niyo ako pinagkakatiwalaan, hindi niyo na sana ako kinuha noong una pa lang. Habang tahimik na pinagmamasdan siya ni Tanda, malakas pang sinigaw ni Ma Lindgren na dahil kinuha niyo ako. Dapat nagtiwala kayo sa akin hanggang huli. Napasabi naman sa isip si Tanda na nakakagulat makakita ng isang taong hindi man lang nagpapakita ng emosyon na magalit ng ganyan. Nagsalita ang tagabantay na pakiusap, bumalik na kayo ngayon. Muling sinigaw sa kanya ni Ma Lindgren na mayabang na bastardo. Tiyak na pagsisisihan mo ito. Habang naiinis ito, naalala niya ang sinabi ng ating bida sa kanya na tila gusto mo talaga ang mga taong mayayabang. Dagdag pa niya sa isip na nakakabuisit ang mga ito. Gabi na, at lumipat ang eksena sa inn na tinutuluyan ng ating bida. Nagtatakang binuksan naman ng ating bida ang pintuan. Mula sa labas makikita si Ma Lindgren dito habang tinanong ng ating bida ito na anong nangyayari ng biglaan. Tumugo naman ito sa kanya habang may bahagyang ngiti sa mukha na gusto mo bang uminom? Sa naranig ng ating bida tila hindi siya makapaniwala na tahimik na napatingin dito ng may gulat sa mukha. At huminga ng malalim na nakapikit na sinabi niya na tamang-tama ang dating mo. Iniisip ko rin na uminom. At ilang sandali pa, makikita na mayroong nagtatagay sa tasa. Sinabi naman ng ating bida dito na may gusto akong itanong. Tumugon sa kanya si Ma Lindgren na ano yon. Seryoso ang mukha ng ating bida na tinanong niya na ang ginagawa mo ba ngayon ay sarili mong kusa, o ito ba ay trabaho ng pinuno ng alyansa? Habang nagtatagay sinabi niya sa kanya na ano sa tingin mo? Nakapikit na tumugon ng ating bida na sa tingin ko, ay kumikilos ka ng mag-isa. Tumugon sa kanya si Ma Lindgren na bakit mo nasabi yan? Sinagot siya ng ating bida na anuman ang mangyari, ang pinuno ng Miriam Alliance ay hindi masasangkot sa mga ganitong madidilim na aktibidad, di ba? Nakapikit na tumugon si Ma Lindgren na maaaring oo, maaaring hindi. Makangiting sinabi naman sa kanya ng ating bida na kaya, tumatanggi ka lang talagang sabihin sa akin, ha? Inangat ni Ma Lindgren ang tasa ng alak na sinabi niya na hindi ba't sinabi mo na habang mas marami kang alam na sikreto? Mas madali kang mamamatay? Dagdag pa nito habang uminom ng alak na huwag nating tapusin ang ugnayan natin sa walang kwentang kuryosidad. Uminom din ng alak ang ating bida na sinabi niya sa isip na sabi ng taong sumusubok na gamitin ako at patayin ako nang hindi man lang nagbabago ang ekspresyon ng mukha. Pinunasan niya ang kanyang labi gamit ang likod ng kamay na sinabi pa niya sa isip na sa ilang aspeto, sapat na itong hangaan. Bigla siyang may inilapag sa mesa habang sinasabi na heto, pakiusap, kunin mo ito. Napatingin dito si Ma Lindgren na sinabi niya na ito ba ay isang hasaan? Sinabi ng ating bida sa kanya na makikita ang hasaan sa lamesa na isa itong regalo. Tumugon naman sa kanya si Ma Lindgren na regalo. Napahinga ang ating bida na nakapikit na sinabi niya na hindi ito kasing ganda ng pabor na ibinigay mo sa akin, pero gusto kong gumanti sa anumang paraan. Gusto ko sanang bumili ng isang grandeng bagay, pero hindi ko alam kung ano ang dapat kong bilhin. Tumayo na siya habang sinasabi pa na pagod ako ngayong araw, kaya mauuna na akong magpahinga.
Habang nag-alalakad sinabi pa niyang nakapikit na ubusin mo ang inumin mo at mag-iingat ka sa pag-uwi, young Master Ma. Tahimik na kinuha ang hasaan at pinagmasdan ito. At dito na po nagtatapos ang ika-76 na kabanata. Ika-77 kabanata, sa pagpapatuloy. Nakangising sinabi ni Ma Lindgren habang nakatingin ang tagabantay na bumati ka. Ibinuka naman ng ating bida ang kanyang kamay na nakangising sinabi na hindi ko alam kung alam mo, pero wala akong pangalan. Tawagin mo na lang akong unnamed. Tumugon ito sa kanya na wala rin akong pangalan. Tumingin dito si Ma Lindgren at sinabi na pero hindi ba't may tawag sa'yo? Nakatingin lang ito sa unahan na hindi nagsalita. At pagkatapos ay pumikit ito at sinabi na tinatawag akong number 2. Napasabi naman sa isip ang ating bida na sinabi niya sa isip na number 2. Gaya ng inaasahan, tama ang hinala ko. Tiyak na kabilang siya sa parehong organisasyon ni number 7. At sinabi niya na mukhang bihasa ka. Ikaw ang pangalawa pagkatapos ni number 1, di ba? Pumikit lang ito sa kanya at bahagyang itinungo ang ulo. Sinabi naman sa kanya ni Ma Lindgren na ngayong naging kaysa na natin siya, ituro mo sa amin ang daan patungo sa silid. Muli na naman itong tahimik na nakatingin. Sinabi naman ng ating bida sa kanyang isip na may tensyon sa pagitan nila. Napangisi siya at sinabi pa sa isip na eksakto sa gusto ko. Naglakad ito sa kanyang gilid habang sinasabi na pakiusap, sumunod kayo sa akin. At ilang sandali pa makikita ang pintuan. Mula sa harapan sinabi ng tagabantay na ako ito. Dala ko si Young Master Ma at ang hindi kilalang dakilang mandirigma. At ilang sandali pa, makikita na bumukas ang pintuan ng bigla. Ang tunog ng pagdapo ng kahoy ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Habang unti-unting nagbukas ang landas para sa kanilang pagpasok sa silid. Tumingin sa kanila ang tagabantay, ang mga mata ay nakatuon at seryoso, at sinabi na pakiusap, pumasok kayo. May mga seryosong tingin ng ating bida na sinabi niya sa isip na ngayon, ano bang nasa loob nito? Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa pintuan, sinusukat ang bawat galaw at galaw ng paligid, handang harapin ang anumang mabubungang lihim o panganib na naghihintay sa loob ng silid. Makikita naman sa mukha ng ating bida ang gulat habang nakatitig siya sa loob ng silid. Ang kanyang mga mata ay lumaki, at ang mga labi ay bahagyang naghiwa-hiwalay sa pagkabigla, na para bang hindi niya lubos maisip ang kanyang nakikita. Nakita niya ang isang device sa loob ng silid, at agad huminto ang kanyang mga mata sa kakaibang anyo nito. Makikita ang mukha ng ating bida na sinabi pa niya sa isip na napakatapang ng amoy ng gamot. Dagdag pa niya habang makikita ang mga nakasabit na ito na halatang magkahalo ang amoy ng elixir at lason. At makikita ang napakaraming kahon at maliliit na banga sa loob ng silid, maingat na nakalat at tila may partikular na ayos. Sa kabilang gilid naman, makikita ang tambak ng mga libro, ang mga pahina at pabalat ay tila nagtatago ng maraming kaalaman at lihim, at ang kabuuang tanawin ng silid ay nagmumungkahi ng isang lugar na puno ng impormasyon, kapangyarihan, at panganib. Makikita ito na naglalabas ng itim na usok, dahan-daang pumapailan lang mula sa ibabaw ng device. Nagtatakang nakatingin naman ang ating bida sa unahan habang sinasabi ni Lindgren na kung may tao rito. Hindi ba dapat man lang ay bumati kayo ng harapan? Sinabi naman ng babae sa kanya habang may binabasa sa pahina na pero hindi ka naman tao, di ba? Muling sinabi sa kanya ni Lindgren na kaya naman nagdala ako ng tao rito. Muling tumugon ang babae sa kanya na pareho lang kayong dalawa. Napapikit na lang si Lindgren habang dahan-daang humihinga, at sinabi na nabigo na naman ang pagsubok. Samantala, ang ating bida ay nakatayo ng tuwid at nakatingin lang sa unahan. Panadali ang tumahimik ang babae habang makikita ang likod nito. At pagkatapos, dahan-daang tumayo ang babae, ang katawan niya ay maayos at kontrolado, kahit na nakapikit pa rin ang mga mata. Sa isang mahina ngunit malinaw na tinig ay sinabi niya, alam ko. Unti-unting humarap ang babae sa kanila habang nakapikit pa rin ang mga mata. Iminulat niya ang mga mata at tumingin sa kanila, ang ekspresyon ng mukha niya ay kalmado ngunit matalim, puno ng determinasyon at bahagyang hiwaga. Nang makita ito ng ating bida, agad siyang napasabi sa isip, isa siyang kahangahangang eksperto. Mas malakas siya kaysa kay Ma Lindgren o Qiu Taochi. Makikita ito na nakatayo sa harapan ni Ma Lindgren, matatag at tuwid ang tindig,
ang mga mata ay nakatuon ng diretso sa ating bida. At lumapit ito sa ating bida, dahan-daang inilapit ang mukha niya sa may leeg nito, na para bang inaamoy o sinusuri ang amoy ng katawan. Napalaki ng mata ang ating bida nang maramdaman niyang nilapitan pa ng babae ang kanyang mukha. Halata ang gulat at bahagyang tensyon sa kanyang ekspresyon, habang ang mga mata niya ay nakatuon ng matindi sa kilos na iyon. Tahimik na inamoy siya ng babae, ang kilos ay maingat at walang tunog, ang kanyang mukha ay nakatuon sa leeg at paligid ng ating bida. At ilang sandali pa, makikita na dahan-daang dumistansya ito sa kanya, ang mga galaw ay maingat at kontrolado. Hinawi nito ang kanyang buhok papunta sa likod ng tainga na nakapikit na sinabi na ang taong ba ito ay bagong recruit. Maganda ang kanyang amoy. Napangiti si Malindgren sa kanya at sinabi na hindi, kaibigan ko ito. Napatingin ang babae sa kanya at sinabi na kaibigan. Mayroon ka palang ganoong bagay? Tumingin sa ating bida na sinabi pa ng babae na kung mapapalapit ka sa taong tulad niyan, maaga kang mamamatay. Ngumisi ang gating bida habang sinasabi niyang nakapikit na nararamdaman ko yan hanggang buto nitong mga nakaraang araw. Muling sinabi sa kanya ng babae na pero bakit kayo magkasamang naglalakbay? Ibinuka ng ating bida ang kanyang kamay na sinabi na nahulog ako sa bitag. Napatingin ang babae sa ibaba na sinabi na nakakatakot nga iyon. Lalo na kung bitag iyon ng taong iyon. Tumingin sa kanya at sinabi pa na gayon paman. May kakaiba sa'yo. Tahimik lang na nakatingin ang ating bida sa kanya. Tumawa naman si Lindgren at sinabi na isa siyang tao na gusto kong panghawakan, kahit kailangan ko pang maglatag ng bitag. Napahawak naman sa baba ang babae habang napapaisip. At sinabi ng ating bida na kaya, ano ba talaga ang ginagawa natin dito? Tumugon sa kanya si Malindgren na pagawaan ito ng gamot. Dagdag pa nito na isang gamot na nagpapalakas sa gumagamit para maging hindi matalo. Kasabay nito, isa rin itong gamot para iligtas ang sarili mo. Biglang may gumuhit sa kanyang pandinig na sinabi sa kanyang isip na sinasaliksik nila kung paano aalisin ang mga side effect ng remorseless demonic spirit pill. At napalagay ng kamay sa kanyang baywang ang ating bida na sinabi niya na nagsisinungaling ka sa akin. Sinabi mo na may paraan na para malutas ang problema. Tumugon sa kanya si Malindgren na mas magiging kakaiba kung may solusyon na para sa ganoong uri ng tableta. Dagdag pa nito habang nakangiti sa kanya na pero sinasabi niya na tiyak na magtatagumpay sila sa loob ng 1 taon. Tumingin sa gilid na sinabi pa nito na hindi ba tama ako? Hawak ang damit na sinabi nito na dahil dumating ka at nanggulo, baka tumagal pa ito ng 1 araw. Sinampay sa kanyang katawan ang damit habang sinasabi pa ni Malindgren na huwag kang mag-alala. Tiyak na magtatagumpay sila sa loob ng 1 taon. Naiintindihan mo na ba kung bakit gusto kong ipakita sa iyo ang lugar na ito? Tahimik lang ang ating bida na nakatingin dito, na sinabi pa sa kanya ni Malindgren na magtiwala ka sa akin. Humarap sa ating bida ang babae na sinabi sa kanya na marunong ka bang uminom ng alak? Tumugon ang ating bida sa kanya na syempre, ayoko lang talagang uminom ng mag-isa. Habang tumalikod na ito sa kanya at naglakad papaalis sinabi pa ng babae na mabuti naman. Uminom tayo ng magkasama. Dagdag pa nito habang pinagbuksan siya ng tagabantay na kaming dalawa lang. Kaya huwag mo nang pangarapin yan, Malindgren. Napahinga naman si Malindgren sa kanyang narinig. At makikita ang mukha nito na napangiti ng tahimik. Makikita ang labas ng gusaling ito habang papalubog na ang araw. Ang kalangitan ay kulay kahel at mapula. At sa loob, makikita ang isang tao na dahan-daang nagsasali ng alak sa tasa. At makikita ang ating bida na dahan-daang umiinom ng alak. Inangat niya ang tasa at inilapit ito sa kanyang labi, saka tahimik na uminom habang nakapikit ang mata. Sinabi naman ng babae sa kanya na kailangan mo ring kumain, baka sumakit ang tiyan mo. Sinabi naman ng ating bida sa kanya na kung nag-aalala ka sa kalusugan, sa tingin ko ay hindi ka dapat nagtatago sa ilalim ng lupa na yan. Tumugon sa kanya ang babae na trabaho ito. Wala akong choice kundi gawin ito. Nakatingin sa kanya ang ating bida na sinabi sa babae na ganoon ba talaga? Pwede mo namang ipikit na lang ang mga mata mo at maglakad palayo, di ba? Tumingin din sa kanya ang babae na sinabi na maglakad palayo. Tumawa ito na sinabi pa sa ating bida na masarap isipin yon. Seryosong tahimik lang na napatingin ang ating bida sa kanya. At pagkatapos, tinanong niya na anong pangalan mo. Sumagot ang babae sa kanya na nasa posisyon ka ba para magtanong ng pangalan ng iba?
Nakapikit na sumagot ang ating bida sa kanya na naiinis ako dahil wala akong pangalan. Pero mas nakakainis na hindi malaman ang pangalan ng taong nasa harap ko. Napatahimik ang babae na makikita ang bahagyang ngiti sa mukha nito na nakapikit. At ilang sandali pa, habang nagtatagay siya sinabi niya na ako si Lin Yanqing. Napangiti naman ang ating bida nang binigay nito ang pangalan niya. At itinaas ang tasa ng baso na sinabi niya sa babae na napakagandang pangalan. Mabuti pa, dahil nagkita tayo ng ganito, magkampay tayo. Seryoso naman na tumingin ang babae sa kanya. At pagkatapos, dahan-dahan din niyang itinaas ang kanyang tasa ng alak. Pagkaraan ng isang saglit, marahan niyang itinapat ang tasa at pinatama ito sa tasa ng alak ng ating bida. At sabay silang uminom ng alak. Inilapit nila ang mga tasa sa kanilang mga labi at tahimik na uminom, na para bang ang simpleng sandaling iyon ay pansamantalang nagpatigil sa lahat ng tensyon sa paligid. At pagkatapos, nakangiting sinabi ng ating bida sa kanya na pero, ano ba talaga ang sinasaliksik niyo? Tumugon ang babae habang kukuha ng pulutan na isang bagay na magagamit para mabuhay. Muling itinaas ng ating bida ang tasa ng alak na nakatingin ditong sinabi na ganun ba? Itinaas din ng babae ang tasa ng alak na nakangiting sinabi naman sa kanya na paano mo nakilala siyang Master Ma. Tumugon ang ating bida sa kanya na nagkita kami ng hindi inaasahan. Napalagay ng kamay sa pisngi ang babae na nakatingin sa kanya habang nakangiti na sinabi na gusto kong marinig ang kwentong yan. Napatingin ng seryoso ang ating bida, ang kanyang mga mata ay bahagyang kumunat habang pinoproseso ang tanong ng babae. Sandali siyang nanatiling tahimik, na para bang hinahanap ang tamang paraan upang simulan ang kwento. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang napahinga, ipinikit ang mga mata habang inilalabas ang mabigat na hininga. Sinimulan niya ang pagkukwento, ngunit hindi na niya ito idinitalye ng husto. Sa halip, makikita na lamang ang marahang galaw ng kanyang kamay habang nagsasalita, ang mga daliri ay bahagyang gumagalaw sa hangin. Na para bang ipinapakita ang mga pangyayaring naganap kahit hindi niya binabanggit ang bawat detalye. Samantala, tahimik lamang na nakatingin sa kanya ang babae. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa ating bida, pinagmamasdan ang bawat galaw ng kamay at bawat pagbabago sa kanyang ekspresyon. Nakatingin ang ating bida sa babae habang nakangiti. Patuloy naman siyang pinagmamasdan ng babae, ang kamay niya ay nakahawak pa rin sa pisngi. Ang titig niya ay matalim at maingat, puno ng kuryusidad at interes. Ngunit may halo ring misteryo sa kanyang ekspresyon. Makikita ang labas ng gusali habang lumalim na ang gabi. Ang kalangitan ay unti-unting nagdidilim, ang mga bituin ay nagsisimulang kumislap sa itaas. At dito na po nagtatapos ang ika-77 kabanata.